Grupong kumpiyansa pa rin sa automation. Like to believe in magic, but I feel it in my bones. We will have elections the automated way. Dating Energy Secretary Angelo Reyes na kumakandidato sa party list. Pumiksi na naman sa COMELEC nang malaman ng aberya. And people responsible must be hanged. They will be together with the people who are responsible for the power outages. Exclusive. Pagpa-brownout sa isang barangay sa Caloocan. Dahil lang pala sa mga ninanakaw na kable ng kuryente. Richard Gomez, tuluyan ang na-disqualify sa pagtakbong kongresista sa Leyte. Pagdadala ng kodigo, cellphone at iba pang pwede at hindi pwedeng gawin habang bumoboto. Alamin, Sara Geronimo, naglabas ng sama ng loob sa paggalat ng litrato niyang nakalaban sign. At Regine Velasquez, bakit kaya hinimatay habang nagte-taping ng diva? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, 6 na araw bago ang eleksyon, may malaking problema ang COMELEC. Depektibo ang mga memory card o compact flash card ng mahigit 76,000 PCOS machine. Nadiskubre po yan sa testing ng mga makina kahapon. May nananawagan na ngayon na ipagpaliban muna ang eleksyon o kaya gawin na lang mano-mano ang bilangan. Nakatutok si Cara David. Masakit po ang aking loob. Bakit hindi lumabas yung aking kandidato? Isa si Aling Conching sa mga lumahok sa dry run ng PCOS machine sa Guadalupe Viejo Elementary School sa Makati kahapon. Maayos daw silang nakaboto at nakafeed sa makina. Pero nang maglabas ng election return, bokya ang binotong kandidato ni Aling Conching. At nang mag-manual audit, meron isang kandidato na ang bilang ko ay 2 lang, ang mark ay 4. Hindi rin iba ang sitwasyon sa Pitogo Elementary School at sa Nemesio Yabut Elementary School sa Makati. May ilang kandidato tuloy ang nananawagan na ng 100% manual count sa Makati. Baka mapilitan kaming mag-resort sa manual counting, lalo na kung maraming protestang ganun. May ulat din ng parehong aberya sa Pateros at Las Piñas. Hindi rin naiba ang kwento sa 12 bayan na 3 lungsod sa Batangas na nag-testing kahapon. Sakop niya ng mahigit 800 clustered precincts. There were municipalities which reported 100% na hindi nagtama yung results ng PCOS dun sa manual count. Specifically San Juan, Batangas. Umaalma rin ang mga lokal na kandidato ng Nationalista Party sa Occidental Mindoro. Sa inimprenta kasing election return sa 7 bayan, lumabas na 0 ang pambato nila sa pagkakongresista. Pero may boto naman pag mano-manong binilang. We do not know where to believe and where to put our confidence anymore. Hinala ng Nationalista Party, may kinalaman dito ang administrasyon. Halos lahat daw kasi ng boto sa pagkakongresista ay napunta kay Amelita Villarosa, chairperson ng Lakas Kampi CMD. Itinanggi na ito ni Villarosa. Silang araw mismo ay nakaranas din ng aberya. Cara David, nakatutok, 24 oras. Ang tinatawag po na software program na nasa mga compact flash card o memory card sa mga computer o sa mga PCOS machine ang sanhi ng aberya. Yan ay ayon mismo sa kumpanyang Smartmatic. Ang solusyon, babawiin nila ang mga memory card na naikabit na sa mga PCOS machine, papalitan nila ng bago. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Inako ng Smartmatic ang responsibilidad sa nangyaring aberya sa testing ng mga PCOS kahapon sa iba't ibang lugar sa bansa. Well, of course, if it's a technology issue, it's our responsibility. Paliwanag ng Smartmatic, wala sa mga PCOS machine at sa mga balota ang diferensya, kundi sa software program na nasa mga compact flash card o memory card.
Ang compact flashcard ay nakakabit sa mga PCOS machine. Ito ang nagtuturo sa PCOS machine kung paano basahin ang balota. Di raw tugma ang setting ng compact flashcard sa likurang bahagi ng balota. Sa setting sa compact flashcard, single space ang pagitan ng mga pangalan ng mga kandidato. Sa harapan kasi ng balota, kung nasaan ang pangalan ng mga national candidate, single space ang ginamit. Sa likurang bahagi naman, kung nasaan ang local candidates, double space naman. Kaya maliraw ang bilang ng mga boto nang ikumpara sa mano-manong bilangan. There is some compact flash that were carrying a mistake on the configuration file, and therefore the PCOS was not able to locate correctly to which candidates certain positions were aligned. And this is random. Ayon sa COMELEC, di raw nila nakita dati pa ang problemang ito dahil di naman sila pinayagang mag-imprenta ng dagdag na official ballot na pwedeng gamitin sa testing ng PCOS. Para masigurong wala na magiging aberya, ang lahat ng compact flashcards para sa mahigit 76,000 na PCOS machines na gagamitin sa eleksyon ay babawiin ng Smartmatic at papalitan ng mga may bagong configuration. Ang mga lumang card, ito turn over ng Smartmatic sa PPCRV para sirain. Kaya habang wala pa mga bagong compact flashcard, suspendido muna ang mga testing at sealing ng mga PCOS machine. Tiniyak ng Smartmatic na hindi mabibitin ang pag-reconfigure at pagpalit sa mga compact flashcard na aabutin sa 76,000 na piraso. Madali lang daw kasi itong ayusin, kaya't walang problema kahit 6 na araw na lang, eleksyon na. It is a It is a tight schedule. Basically, we will start shipping the new memory cards by Wednesday night to the different places. Habang nagpapaliwanag ang Smartmatic, gumawa ng eksena si dating Energy Secretary Angelo Reyes na isang nominee para sa party list ngayong eleksyon. Kailangan daw may managot sa naganap na aberya. We demand from COMELEC an exhaustive investigation, and people responsible must be hanged. They will be together with the people who are responsible for the power outages. Nabahala pa rin daw kahit paano ang COMELEC Advisory Council. I will not be honest if I will say that my confidence has not been diminished, because sabi ko nga, ano pa kaya ang susunod? This is definitely a setback. What we want to assure the public is that this error was not a malicious one. It did not favor any particular individual or any particular party. Pero kumpiyansa ang COMELEC at ang Joint Congressional Oversight Committee na tuloy ang eleksyon sa darating na Lunes. Wala rin daw dahilan para sa isang partial manual election. We are optimistic that there will be no failure of the elections. In the event that untoward scenarios would happen, we have backup plans, continuity plans. Babalikatin daw ng Smartmatic ang lahat ng gastos. Kahit pa alam nilang maigsi na lang ang panahon bago ang eleksyon, tiniyak nila magpapatuloy ang pag-test at pagselyo sa mga PCOS sa Huwebes o Biyernes. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng aberya sa testing ng PCOS machines, nagkakaroon na ng mga panawagan para ipagpaliban ang eleksyon. Ito raw ang nakikitang paraan ng ilan para maiwasan ang failure of elections. Ilan sa mga unang nanawagan ay si Attorney Romulo Macalintal. May nauna na ring petisyon sa COMELEC si presidential candidate Nicanor Perlas. Sa ilalim ng Section 5 ng Omnibus Election Code, kung may mabigat na dahilan, kabilang na ang pagkawala o pagkasira ng election paraphernalia, maaaring i-postpone ng COMELEC ang eleksyon matapos dinggin ang lahat ng panig o interested party sa araw na malapit sa orihinal na petsa ng eleksyon, pero hindi hihigit sa 30 araw matapos maresolbahan o matapos ang problemang naging sanhi ng pagpapaliban ito. Ano nga ba yung compact flashcard na yan at na ang ilan po dyan ay depektibo ang ngayon na? Gaano ba kahalaga ang papel niyan sa eleksyon 2010? Yan ang tinutukan ni Rhea Santos. Ganito ang itsura ng compact flashcard na sinasabi ng Smartmatic na dahilan ng aberya sa mga pumalpak na PCOS machine kahapon sa ilang lugar. Nabili ang mga ito sa China at Taiwan. Ordinaryo lang ang compact flashcard o memory card na ito. Ganito rin ang ginagamit sa mga digital camera kung saan sinisave o iniipon ang mga litrato o video. Sa gaganaping automated elections, sa compact flashcard mapupunta at maitatago ang mga boto sa balota para sa isang presinto.
Parang ballot box nung mano-mano pa ang bilangan. Di pare-pareho ang settings o configuration sa 76,000 na compact flash card. Ito ay precinct-specific tulad ng mga balota. Ibig sabihin, hindi pwedeng mapunta sa ibang PICOS ang kahit anong memory card. Without the CF card, the PICOS, they cannot work because they don't know to which precinct they belong and therefore they don't know which ballots they're supposed to read. Ang mga compact flash card ay inilagay na sa mga PICOS machine noong nasa warehouse pa ito ng Smartmatic sa Kabuyao. Ayon sa Smartmatic, sa warehouse din sa Kabuyao aayusin o i-reconfigure ang mga compact flash card. May 200 tauhan daw sila na gagawa nito. It is a logistical challenge. Technically is an easy correction. However, the challenge now is to make available those cards at the field. Ang mahirap daw at hamon sa kanila ngayon ay ang deployment ng mga bagong compact flash cards sa mga malalayong lugar, ilang araw bago ang eleksyon. Kailangan pa raw kasing i-test ulit ang mga PICOS at maselyuhan bagong eleksyon sa Lunes. Nag-uumpisa na raw ang pagre-reconfigure ng mga memory card. Bukas daw ng gabi inaasahang mag-uumpisa na muli ang Smartmatic na ipadala ang mga bagong compact flash card sa iba't ibang lugar. Sa Biyernes, inaasahan ang testing. Nabawasan man ang kumpiyansa ang publiko dahil sa pagpalya ng ilang CF cards, hindi pa rin natitinag ang COMELEC at Smartmatic TIM. Ang mahalaga raw ay nadiskubre ito ng maaga, nais sa publiko at kayang gawa ng paraan. Sa PPCRV ito turn over ang mga defective compact flash card at doon na ito sisirain. Rhea Santos, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sabi rin nasaksihan sa testing ng PICOS machine, ilang lokal na kandidato sa Muntinlupa ang nagtatanong kung kaya pa bang maging fully automated ang eleksyon. Nakatutok live si Rauna Crisostomo. Rauna! Mel, 6 na araw bago ang eleksyon, inulan ng problema ang pagsubok sa mga PICOS machine kagabi dito sa Muntinlupa. Ito ang kopya ng inimprentang election return kahapon nang magkaroon ng testing and sealing ng PICOS machines dito sa Muntinlupa. Sa electronic election return, malinaw na makikita ang resulta ng itest ng PICOS machine. Pero nang ikumpara ang resulta ng PICOS sa mano-manong bilangan, magkaiba ang resulta. Ang mga boto sa ilang lokal na kandidato na nabilang sa manual count, di nakita sa ER ng PICOS machine. Kasi zero all the while ako eh. Zero lagi eh. Kahit iboto mo ako, zero. Kayo nababahala na? Eh, wala naman ako magagawa eh. Pag ako ang tinanong nila, syempre ang assessment ko, failed yung testing and sealing. So hindi ready yung PICOS machines as of now para sa election day. Dahil sa naganap na aberya, agad pinulong naman ng election officer ang mga kandidato at mga partido para ipaalam sa kanilang ipo-pull out daw ng Smartmatic ang mga compact flash card o memory card sa PICOS machine. May software problem daw kasi ang mga ito. Tanong ng mga kandidato at partido, kakayanin pa raw bang maging fully automated ang eleksyon ngayong wala ng isang linggo ay may problema pa rin. Hindi alam kung ano eh. Is it the machine? Is it the memory card? Is it the paper? Is it the ink? Hindi alam eh. Tiniyak ng Smartmatic na magagawa nila ng paraan na palitan ang settings sa mga compact flash card kahit pa dun sa mga naipadala na sa malalayong lugar. Bandang hapon nagdesisyon na ang COMELEC na hindi muna tatanggalin ng mga memory cards. Sa halip ay papalitan na lamang daw ito kapag dumating na ang mga bagong memory cards. Isasabay na rin doon ang sealing at testing ng mga PICOS machine. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Isa po ang lungsod ng Pasay sa nakaranas ng aberya sa testing ng mga PICOS machine kahapon. May mga pangamba tuloy ang Board of Election Inspectors. Yung mga teacher baga, nakatutok po doon live si Julius Segovia. Julius, kamusta na? PICOS machine matapos ang aberya sa testing kahapon. Dito nga sa Pasay, papalitan na lang daw ng Smartmatic ang mga memory card na sinasabing nagkaproblema pag isinagawa na nila muli ang retesting at resealing ng mga PICOS machine sa Huwebes. Mahigit 6,000 PICOS machines pa sanang nakatakdang i-deliver ng Smartmatic at COMELEC sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Pero dahil nagkaroon ng aberya sa testing ng mga ito kahapon, di muna itinuloy ang delivery. Kanina, naatasan ng Smartmatic si Rear Admiral Feliciano Angke para ipaliwanag ang problema. Anya, aalisin daw muna ng Smartmatic ang memory card o compact flash card ng mga PICOS machine para ma-reconfigure. Isa ang Andres Bonifacio Elementary School sa Pasay City na nakaranas ng aberya sa isinagawang PICOS testing kahapon. Maayos naman ang naging resulta sa National Post, pero sa local level, nagkaaberya.
Sa mayoralty race, 0 vote ang nakuha ng isang kandidato sa electronic election returns. Pero nang manu-manong bilangin, merong 6 na bumoto. May mga kandidato namang walang bumoto, pero may puntos sa ER na mula sa PCOS machine. Napansin namin yung local na mga candidates ay magkakaiba yung result. Kaya ang ano namin, maaaring sa programming siguro yon ng program ng local. Maaaring hindi tama. Ganito rin ang sitwasyon sa Jose Rizal Elementary School. Yung mga tumagos dun sa front page, yung sa national positions, ay parang yun ang nabilang nung tumagos dun sa kabila kapag madiin ang pagkakashade. Bukod sa aberyang ito, problema rin daw ang kakulangan sa technician. Ang usapan daw noon, isang IT expert kada presinto. Pero sa testing kahapon, isa lang ang technician sa buong eskwelahan. Eh ang sabi naman ng Smartmatic, isa lang daw na technician siya. Kaya ang nangyari tuloy, ginabi kami. Sana po yun nga, yung na-find out na problema kahapon sa testing and sealing, may address na nila para pagdating ng election, wala na pong problemang mangyayari. Sa kabila nito, hati naman ang pananaw ng BEI nang tanungin kung nais ba nilang ibalik ang manu-manong bilangan sa eleksyon 2010. Ayoko. Kasi ang dami kaya kasi 'di ba magkasama ngayon ang cluster kasi kulang-kulang na 1,000 tapos imamano-mano namin yun ang local ang dami kayang kandidato. Mahirapan kami sa pag-appreciate ng mga ballots, ng votes kasi nga naka-shade. Noon kasi names lang ng tao, so hindi kami mahirap, babasa lang kami ng babasa. Mike, bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang mga eskwelahan na nabigyan na ng PCOS machines. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Nangangamba rin ng mga teacher na magsisilbing Board of Election Inspectors sa Mandaluyong. Marami raw kasi sa kanila ay kulang pa sa kaalaman at sa pagsasanay sa automated elections. Nakatutok si June Veneracion. Nauwi sa paglilinis ng mga classroom na gagamitin sa eleksyon ang mga teacher ng 9 de Febrero Elementary School sa Mandaluyong City na nag-abang sa nakatakdasa ng delivery ng mga PCOS machine ngayong araw. Nakansela ang plano dahil may lumutang na problema sa sistema ng mga makina. Inconvenience sa part namin, isama na natin yung fact na bakasyon na ngayon. Pero hindi ang abala ang kanilang pinuproblema. Bilang bahagi ng Board of Election Inspectors, ang mga teacher ang tinatawag na frontliner. Pero ilang araw na lang bago mag-eleksyon, marami pa rin daw sa kanila ang kulang ang nalalaman tungkol sa sistema ng automated election. Kaya marami sa kanila ang patuloy na nangangamba. Bilang chairperson ng Board of Election Inspectors, isa sa responsibilidad ni Vicky Tamba ang pangasiwaan ng transmission ng mga boto mula presinto. Pero 6 na araw bago mag-eleksyon, aminado siyang nangangapa pa rin siya sa dilim. Nakakatakot, diba? Kasi baka kami ang kuyugin ng mga tao. Kami yung, baka sabihin nila, ma'am, naku, dinadaya nyo. Kung sakaling bumigay ang mga makina, hindi nila masabi kung makakaya nilang bumalik sa manu-manong sistema. Kung dati yung voters lang namin ay umaabot lang ng 150, up to midnight kami nagbabasa. So paano pagka mga 800 or 900 plus, edi ilang araw kaming magbibilang. May UV scanner para matukoy kung peke o hindi ang balota. Sabi ng COMELEC, madali lang itong gamitin. Pero ayon sa mga guro, hindi naman nila alam kung anong marka ang hahanapin. Paliwanag ng Teachers Dignity Coalition, kulang na kulang ang 2 araw na training seminar na ibinigay ng COMELEC sa mga guro. Nakakita kami ng isang very problematic situation sa Mayo Adjust. No? Ang problema pa nga dito, kaming mga teacher ang mapuputukan. Kung pwede lang umatras, maraming guro na raw sana ang umurong sa pagiging election inspectors. Maliit daw ang bayad ng mahigit 4,000 piso kapalit ng malaking sakit sa ulo. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Sa puntong ito, makakausap po natin si COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal. Magandang gabi po sa inyo, Commissioner Larazabal. Good evening and good evening to your viewers. Commissioner, masasabi niyo po ba sa amin ngayong gabi, diretsahan na matutuloy ang eleksyon sa Lunes, Mayo, Agis? Meron po kasing panawagan postpone na lang daw Well, you know what, I've heard that proposal from noted lawyer that i-postpone namin, but what we'd like to do is focus on the solution. And in fact, I just met with Smartmatic a few minutes ago, and yung solution, okay na po. We tested some ballot faces and it works for the national local. It's accurate already, so we're going to start burning the CF cards tonight
And you're the first one to know that. So, Commissioner, tuloy po sa Lunes. Yes. Tuloy na tuloy, ha? Eh, paano po naman ba nangyari? Ba't ang laking kapalpakan? Hindi po ba yan napag-aralan? Well, what was explained earlier, kasi we printed only the exact number of ballots. So wala pong kaming tinest na official ballots na sinade. So that was one of the causes, no? But what's important here is that the testing and sealing, na-discover po ito yung problema. And what's important is what needs to be done, or all that needs to be done is being done right now to remedy this and ensure that we'll have an election po. Sir, 76,000 pieces ng compact flashcard ang kailangan natin palitan nationwide pa. Yes. At yung bawat flashcard corresponds to a specific PCOS machine. Ang sabi nga ng Smartmatic, kaya daw nila. Kayo, sir, tingin niyo kaya ba talaga, sir? I looked at the numbers and it's doable. Meaning to say, starting tonight, they start burning the CF cards and they can burn 80,000 CF cards in 2 days. What we're going to do is we're going to start the testing and sealing on Thursday sa mga makina na nag-test kahapon and there was a problem. And the other machines, mga Friday or Saturday, as the need arises, no? Or pagdating ng flash cards doon, testing and sealing na kaagad. Importante po, the public is aware of what's happening. We're keeping everyone updated, and you'll observe the testing and sealing. And all machines will be tested and sealed before Election Day. Magandang gabi po, Commissioner. Si Evening, Mike po ito. Commissioner, wag naman sana, pero kung magkakaroon pa ng mga iba pang mga aberya, handa ba po ang COMELEC magmano-mano na eleksyon sa Lunes? Sa Lunes po, hindi ibang petsa. Well, sa amin naman, we'd like to look at solving the solution now. And based on the testing, ito lang talaga yung problema, yung sa local. But rest assured, yung mga local candidates, rest assured po na like I mentioned, we just got word from Smartmatic TIM now that the initial test, okay na po. The ballot face on the front and the back is already accurately read. Ano pong pananagutan ng Smartmatic dito sa nangyaring ito, Commissioner? I think we have to discuss with NBank regarding this matter, but they've already committed to shoulder whatever expenses that's need to be incurred to ship out this because the CF cards. Okay, bayad na ba ang Smartmatic in full, ika nga, Commissioner, No. o meron pa tayong balance sa kanila? They still have a collectible with Commission Elections. Hindi po sila bayad pa. Opo, so inuulit natin, tuloy ang eleksyon sa Lunes, Commissioner. Yes. Automated. Yes. Pwede bang hati, Mike? Pwede bang Okay, ating mano-mano? Sige po, Commissioner. I mean to say, you know what? Let me qualify. For example, something happens na hindi natin expected. Importante po, there are backup plans and contingency plans to ensure that whatever happens can be remedied. Yun ang po importante. The ballots, kasi we're using a paper-based election system now. What's important is on election day, people go out and vote, the votes will be counted votes will be canvassed, and we proclaim the winning candidates. That's what we're going to do. Sir, pwede ba yung hati? Pag nagka-aberya pa, is it being considered na pwedeng ang national automated, ang local mano-mano? We're not looking at that right now because what we're looking at is a automated counting, and that's our mandate. It's what we're going to do. Smartmatic has committed that they'll solve it, and well, based on their assurance, we see it can be done. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Gabi, And COMELEC Commissioner. may I mention that Opo. please, for the viewers, don't be swayed by yung mga fearmongers. What's important po, we focus on the problem, we solve it, and on election day, let's pray that we have a peaceful elections on May 10. At maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag, COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Sa kabila po ng mga aberya, nananatiling positibo pa rin ang pananaw ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB para sa eleksyon 2010. Magtiwala na lang daw tayo sa bagong sistema at manalangin. Nakatutok si Mark Salazar. Nasa punto na raw tayong huli na para nervyusin pa at magduda. Kung sumablay man ang ilang PCOS machine sa testing, suportahan na lang daw ang COMELEC para remedyohan pa kung kaya. Got to believe in magic. Got to believe in Jesus.
but I feel it in my bones. We will have elections the automated way. Ipinakita ng PPCRV ang kahandaan ng kanilang command center para sa May 10. Pang high-tech na tabulation daw ang gagawin nila katulong ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas o KBP, kasabay ng automated counting ng COMELEC. Pero hindi raw sila nagmamalaki sa COMELEC. Kahit daw sistema nila, hindi pwedeng sabihing 100% walang sablay. It happens pag makina, hindi ba? Nasisira yan para din ng kotse natin, like any makina. Ang good thing lang na nangyari early enough na makakahanap tayo ng solusyon. Sang-ayon naman sa positibong pananaw ng PPCRV ang KBP, pero hindi pa rin maitago ang kaba. Dapat daw sigurong handa rin ang COMELEC sa mano-manong butuhan at bilangan. It's really worrisome, no? Worrisome na this late in the game, meron pa tayong mga glitches like yung nangyari nga kahapon. Ang NAMFREL ang medyo may panunumbat sa COMELEC. Kung sumasablay man daw ngayon ng mga PCOS machine, ito raw ay dati na nilang babala. Kulang daw kasi sa preparasyon ng COMELEC. May 10 is immovable, but they've been moving and moving their timelines. In project management, you have to have an allowance when you're implementing a project. This shows that there was no proper testing done. Ipinakita rin ng NAMFREL ang kanilang command center. Maliban sa unofficial count na gagawin nila sa May 10, babantayan din daw nila kung gaano kapalpak o katagumpay ang kauna-unahang automated national election sa bansa. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. At dahil pa rin sa nangyaring aberya sa testing ng mga PCOS machine, may mga nananawagan para sa partial manual count. Nakatutok si Lea Alves. Ngayong nagpasya na ang COMELEC na palitan ng mahigit 76,000 na flashcards na nagalaman ng command sa PCOS machines. Ayon sa grupong Automated Election System Watch, hamon ngayon sa COMELEC ang ma-deliver ang mga ito sa oras sa lahat ng polling areas sa bansa. Dahil halos imposible raw ito, ngayon pa lang dapat daw ay naghahanda na ang COMELEC para sa partial manual count. Kung halimbawa, ang may deliver nila 50% ng 76,000. Okay? Di ba meron sila sinasabi na COMELEC is preparing, naghahanda sila para sa 30% manual count. Ibig sabihin, 30% ng mga presinto. That would be about 25,000 precincts. Pero kung ang ma-deliver nila ay kalahati lang ng 76,000, what do you do with the other 15? Dapat paghandaan na rin ng COMELEC yan sa manual count. Sa ganitong mano-manong bilangan daw, ayon sa ilang election watch group, maaaring masagip ang mga duda sa resulta sa eleksyong darating. Ayon sa IT expert na si Gus Lagman na nagsilbing system head ng NAMFREL sa mahigit 20 taon. Kung babahari lang naman daw ang election protests matapos ang eleksyon, mainam na bumalik na lang sa mano-mano. May panahon pa raw kung sisimula na ngayon ng COMELEC ang printing ng mga forms ng election returns, summary of votes at certificates of canvass. Magtitiwala pa ba yung mga kandidato na maayos magbilang itong PCOS? Yan ang problema, yung credibility ng counting. Kung kahit mas maliit na sistema lang yung ini-implement, i-atras yan sa nangyari kahapon. Kasi, yun na nga, pag nakorek mo yun, paano ka nakakasigurong wala na ibang mangyayaring mali? Sayang nga raw kung sakali ang milyong-milyong ginastos sa poll automation. Pero hindi naman daw pwedeng isakripisyo ang integridad ng eleksyon at demokrasyang nakataya dito. Kaya ang gustong mangyari ng Makati Business Club, mano-manong bilangin ng boto para sa 5 major positions. Mungkahin namin, okay, same 5 positions, President, Vice President, House of Representatives, Governor, Mayor, pero 100% of all the precincts, clustered precincts. Mahuhuli yan kung meron mang daya or machine failure. Ayaw lagyan ng malisya ng election lawyer na si Attorney Louie Guia ang mga gusot sa automated election. Maaaring kulang lang daw talaga sa paghahanda ang COMELEC. Hindi na raw pwedeng magpatumpik-tumpik pa ang COMELEC. It's all in COMELEC's hand na actually they have to inform the public na may ginagawa sila at sabihin nila kung ano yung ginagawa nila ngayon to mitigate the problem that has happened. Giit ng COMELEC, hindi na sila babalik sa mano-manong bilangan kahit pa partial manual count. Total, may random manual audit naman daw sa 5 presinto sa kada legislative district sa darating na eleksyon. Lea Alves, nakatutok, 24 oras. Dahil sa aberyang nadiskubre ng itest sa mga PCOS machines, ipinatigil na rin ang paghatid ng mga makina sa iba't ibang dako ng malabunduking Cordillera Autonomous Region.
ang mga naihatid na sa malalayong presinto ay pupuntahan na lang daw ng mga taga Smartmatic at doon na mismo aayusin. Mula sa Benguet, nakatutok si John Consulta. Matapos makatanggap ng tawag mula sa COMELEC sa Maynila kagabi, agad ipinag-utos ng COMELEC Cordillera Autonomous Region o CAR ang pagtigil sa delivery ng lahat ng PICOS machines sa buong Cordillera Region ngayong araw. Ito'y para bigyang daan raw ang kinakailangang gawing reconfiguration ng compact flashcards ng mga PICOS machines. Kung nasa provincial hub pa lang, isang lugar lang kung saan nandun yung mga makina, mas madali nilang gawin yung reconfiguration. Ang mga PICOS machines naman na nakarating na sa malalayong presinto sa Mountain Province, Abra at Ifugao ay pupuntahan na lang ng mga Smartmatic technicians. Tiniyak naman ng Smartmatic dito sa CAR na di dapat magpanik at gagawin nila ang lahat para maayos ang anilay glitch sa mga PICOS bagong eleksyon sa May 10. I think we are much capable on doing that on the field. So most probably that's the reason why they hold all the machines in the provincial level para mas madaling ma-access. Aminado ang COMELEC na makakaapekto sa kanilang testing at resealing ang postponement ng delivery. Siguradong di na raw masusunod ang May 7 deadline ng testing at resealing sa CAR. We were already given a go signal from May office to ignore the deadline of May 7. We can reset it on a date later than May 7. Nagpulong naman kanina sa Camp Dangwa dito sa Benguet ang mga opisyal ng PNP Cordillera, opisyal ng 5th Infantry Division ng AFP, COMELEC at Smartmatic para plansain ang mga adjustment sa delivery ng mga PICOS. Target ng Smartmatic na matapos ang lahat ng retrieval ng mga lumang compact flashcards dito sa Cordillera ngayon hanggang bukas ng gabi para kahit paano ay makahabol sa kanilang atrasado ng delivery. Mula rito sa Benguet, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Susunod! Richard Gomez tuluyan ng diniskwalipika ng COMELEC sa pagtakbo bilang kongresista sa Leyte. Ang pagdadala ng mga kodigo, cellphone at iba pang mga bagay na pwedeng dalhin o hindi pwedeng dalhin habang bumoboto, aalamin natin. Sara Geronimo, may paliwanag kaugnay sa litrato niyang nakalaban sign. Regine Velasquez, kakamustahin natin matapos himatayin siya sa kanyang taping kahapon at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dalawang lalaki ang inaresto sa Camarin, lungsod ng Caloocan dahil umano sa pagnanakaw ng kable ng kuryente. Ang mga sospek ang nasa likod umano ng mga brownout sa naturang lugar nitong mga nakaraang linggo. Si Tricia Safra, naka-alerto 24 eksklusibo. Malaking palaisipan para sa ilang nakatira sa Barangay 178 Petsayan, Camarin, Caloocan ang pagkawala ng kuryente sa ilang mga bahay sa lugar. Bago maghating gabi, nakumpirma ang hinala ng ilang mga taga roon. Ninanakaw ang kanilang mga kable ng kuryente. Yung kapitbahay mo may ilaw, kami wala. Ganun. Tapos pag tinakbo mo na, wala, putol na yung wire namin, lahat. Ang ilang araw na pag-iimbestiga, nauwi sa pagkahuli ng dalawang sospek na sina Roberto Berber at Amos Gilola na pawang mga dayo raw sa lugar. Minanmanan daw ng mga taga roon ang tinutuluyang bahay ng dalawa at di nga sila nagkamali. Nang pasukin ito, katulong ang mga tanod. Nakita sa loob ang kabling ito at ilang piraso pa ng mga bakal na kinukuha naman daw umano ng mga sospek sa pinapagawang bahay ni Vicente Cabiles na ibebenta ng mahal sa mga junk shop ang mga bakal at mga kabling tanso. Wala na yung mga poste ng mga pinagpuputol. Marami yun mahaba. Yun lang ang nakakuha namin. Madawil ko. Ubus talaga, sinapal talaga nila. Todo tanggi naman ang dalawang sospek sa ibinibintang sa kanila. Ang tanong ko, bakit napunta nga yan sa bahay ko? Yun nga matulog na kami. Patuloy na nag-iimbestiga ang barangay dahil may dalawa pa umanong kasama ang dalawa na nakatakas. Sasampahan ng kasong pagnanakaw ang mga sospek. Tricia Zafra, naka-alerto, 24. Nag-rollback ng presyo ang LPG Marketers Association, 50 centavos kada kilo ng bawas presyo na sinimula ipatupad kaninang hating gabi. Katumbas po yan ng 5 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Dahil sa rollback, nasa 569 pesos na lang ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa LPGMA, ang rollback ay bunsod ng paglakas ng piso kontra sa dolyar. Wala pang abiso iba pang kumpanya kung sila'y susunod sa naturang rollback.
Chika Minute! Nasa Pilipinas ngayon ang American Idol Season 8 finalist na si Alison Iraheta. Kwento ni Alison, enjoy siya sa weather at mga tanawin dito. At gustong-gusto niya ang adobo. Yan ang chika ni Lars Santiago. Bitin daw ang pagdalaw sa Pilipinas ni American Idol Season 8 finalist Alison Iraheta. Nasa bansa si Alison ngayon para i-promote ang kanyang album. 3 araw lang siyang mananatili sa Maynila at sobrang na-enjoy daw niya ang Pilipinas kahit mainit ang panahon. The weather, well, it's so different. It's so hot, humid. My hair really doesn't appreciate it, but I do. It's so beautiful. Yeah, I love it. Alam na rin niya ang tungkol sa magagandang beach sa Pilipinas dahil nasabi na ito sa kanya ng manager niya na isang Pilipina. Maging sa pagkain, nagustuhan daw niya ang pagkaing Pinoy. You know what? I tried adobo, pork adobo, and I shall say that that is my favorite here in the Philippines. Kahit nakikilala na si Alison sa iba't ibang panig ng mundo bilang singer, nakasubaybay pa rin siya sa American Idol. Sa season na napapanood ngayon, may napili na siya na gusto niyang manalo. I know that there's one girl left. Yeah, you gotta know. Yeah, I'm rooting for Crystal. I was rooting for the girls, and since there's one girl left, I am rooting for her. So, sorry guys, I love you, but homegirls gotta take it. Hopefully, we'll see. We'll see. Hindi rin nagdamot si Alison na iparinig ang kanyang tinig na nagdala sa kanya sa top 4 ng American Idol. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pineng. Regine Velasquez, kamusta na kaya matapos mag-collapse kahapon? Tutukan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Ilang estudyante hindi na raw tinatanggap sa PUP kahit sila'y pumasa sa entrance exam. Isang tindero ng chicharon binalik ang napulot na pitaka na may lamang 14,000 piso. At Sara Hieronimo, masama raw ang loob sa mga nagpakalat ng litrato niyang nakalaban sign siya. Mga kapuso, pinal o hindi na po magbabago ang desisyon ng COMELEC. Pwedeng tumakbo sa pagkapresidente si dating Pangulong Joseph Estrada. Ibinasura ng COMELEC Mbank ang petisyong inihain ng isang attorney Edilio Pormento laban sa pagtakbo ni Estrada. Tuloy-tuloy lang ang kampanya ng dating Pangulo sa Taguig kaninang hapon. Nag-ikot naman sa Palawan si Senadora Jamie Madrigal at bumisita pa siya sa Crocodile Farm. Muli niyang inihayag ang kagustuhan niya magkaroon ng mano-manong bilangan ng mga boto o yung tinatawag na parallel manual count. Nagkasama naman sina Konsehal JC De Los Reyes at si Ginoong Nicanor Perlas sa pagtitipo ng Jesus is Our Shield sa Cubao. Ang mga Manileño naman ang sinuyo ni Senador Richard Gordon. Pahinga naman niyang si Senador Noynoy Aquino pero nangunang kanyang mga pamangkin sa concert na Rock the Boat sa Cebu kagabi. May mga pribadong pulong naman ngayong araw na ito si Gilberto Teodoro Jr. Chika Minute! Patapos na ang sinenovelang Gumapang Kasalusak. Ang closeness ni Dennis Trillo at Janeline Mercado, saan na kaya papunta? Makichika tayo kay Lars Santiago. 4 na linggo na lang ang taping ni Dennis Trillo at Janeline Mercado para sa sinenovela nilang Gumapang Kasalusak. Sabi ni Dennis, nalulungkot sila na magkakahiwalay sila ni Jen sa susunod nilang project. Memorable para sa kanila ang Gumapang Kasalusak dahil dito sila naging sobrang malapit sa isa't isa at nagkaunawaan. At kahit matatapos na ang soap opera nilang pinagkatambalan, tuloy pa rin naman kung ano man ang namamagitan sa kanila. Hindi pa rin matatapos ang pagmamahalan, gano'n? Hindi pa rin. Tuloy-tuloy lang. In love pa rin? Masaya. Marami raw mamimiss si Dennis sa pagtatrabaho nilang magkasama ni Jen. Ang dami raw kasi niyang nadiskubre kay Jen simula nang maging malapit sila sa isa't isa. Sobrang maano kasi siya, maalaga. Sobrang asikaso at malambing. So, siguro, yun talaga. Hinahangaan ni Dennis ang pagiging open ni Janeline sa kanya sa lahat ng bagay. Sinasabi raw nito kung ano ang nasa sa loob. Wala raw inilihim sa kanya si Janeline kahit sa kanyang mga dating relasyon.
Minsan na rin daw nilang napag-usapan ng nalink kay Jen na video jack na si Andre Felix. Ako pagdating kasi dun sa mga dating relasyon na mga tapos na and hindi ko na masyadong inuungkat pa at hindi na rin ako masyadong nagtatanong kung ano man yung mga dati kasi tapos na yan di ba? Importante naman sa akin ngayon kung ano yung ngayon. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. May chika pa ako mamaya, kaya tutok lang. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Kwento na naman ng katapatan, isang nagtitinda ng chicken skin o chicharong balat ng manok ang nagsauli ng napulot niyang pitaka na may lamang 14,000 piso. Naglalako raw ng kanyang paninda si Edgardo Ave nang makita niyang pitaka sa kalye sa Tondo sa Maynila. Sa tulong ng Super Radio DZWB, natunto ng may-ari nito na isa palang pulis. Laking pasasalamat ni Police Senior Inspector Carl Joseph Haushan sa katapatan ni Edgardo. Sinahuli ko sa kanya kasi na konsensya ko. Hindi ko sa akin kasi. I-recover ko yung wallet ko. May nagsahuli na isang vendor ng chicharon. Nagpapasalamat ako sa kanya. Susunod! Flash flood sa ilang bahagi ng Amerika, mahigit 20 ang patay. Ano-ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin habang bumoboto? At Regine Velasquez, ano nga bang sakit at hinimatay sa kanyang taping? Walang patid ang pagtutok dito sa 24. Tuluyan na pong diniskwalipika ng COMELEC si Richard Gomez sa pagtakbo bilang kongresista sa lalawigan ng Leyte. Kinatigan ng COMELEC ang NBank ang petisyon ng isang Buenaventura Juntilla. Ang petisyon ay nagsasabing hindi naman residente ang aktor sa ika-4 na distrito ng Leyte. Dismayado raw si Gomez sa desisyon pero hindi na siya aapila. Sa halip, iahain na nila bukas ang kandidatura ng asawa na si Lucy Torres Gomez na siyang hahalili sa kanya. We want to bring in progress and change in this place. So, mabigat para kay Lucy tanggapin, pero ganun yung nangyaring situation, tinatanggap niya yung hamon na siya yung tatakbo bilang congresswoman. Bawal pong palitan si Mr. Richard Gomez bilang isang kandidato sapagkat in the first place, hindi po siya naging kandidato. Nagtitipon-tipon po ngayon sa lungsod ng Pasay ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa at yan ay para sa International Youth Fellowship World Camp. Bahagi ng layunin nila ang paghubog sa mga kabataan para maging susunod na mga leader. Nakatutok si JP Soriano. Ibinaan sa sayawan at kantahan ang pagbubukas ng 2010 International Youth Fellowship World Camp na ginanap kahapon sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Ito ang pagkasama-sama ng mga kabataan mula sa Pilipinas, Korea at iba pang bansa para matuto mula sa iba't ibang lider na nagtagumpay mula sa magkakaibang larangan. 1975 na magsimula ang IYF na ang layunin ay hubugin ang mga kabataan sa pamamagitan ng kabutihang asal, pananampalataya sa Diyos at sipag para maging susunod na global leaders. Late 95, early 96. Malugod na binahagi ng mga naimbitahang speakers ang kanilang karanasan at tagumpay sa mga kabataan. Isa sa mga nagsalita ay si GMA Chairman, President at CEO Attorney Felipe L. Gozon. Ikinuwento ni Attorney Gozon ang kanyang mga pinagdaanan mula sa pagiging isang abogado hanggang sa pagiging lider ng nangunguna at isa sa pinakamatagumpay at respetadong TV network sa bansa ngayon. Hinikayat ni Attorney Gozon ng mga kabataan na maging buo ang loob at determinadong harapin ang hamon ng buhay. The only way to cope in this fast-changing world is to have the courage to embrace change. Dig deep into your heart. Realign your priorities. Think about what you really want in the future and simply make a go of things. Pero ang mas importante raw, you have to learn from your failures and use them to better your life. That way, you'll end up a true winner.
Pinapasalamat naman ng founder ng IYF na si Pastor Oksu Park sa GMA7 at sa iba pang nagsalita. Kung ayusin natin yung maliit na problema nila, magiging maganda ang buhay nila, magiging successful sila. Ang ilan sa mga kabataang nakinig sa mga mensahe, sinabing uuwing puno ng pag-asa at inspirasyon. At ang unang hakbang daw ng kanilang pagbabago ay uumpisahan nila ngayong eleksyon. Ano po yung natutunan ko dito? Magiging huwaran po ako sa mga botante, lalo na po sa mga kabataan, na dapat po nilang piliin ng mayroong takot sa Diyos. So yun po ang mahalaga. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Nasa Iloilo po ang pambato ng Partido Nacionalista na si Senador Manny Villar. Tumutulong sa kanyang kampanya ang kanyang anak na si Camille, na hindi raw naniniwalang bumababa ang rating ng kanyang ama sa mga survey. Nakatutok live mula sa Iloilo si Sherian Torres. She! Yes, Mike, kasabay nga ng pagbaba ng rating ng kanya ama sa mga presidential survey ang paglutang muli ni Camille Villar sa kampanya ni Senador Manny Villar. It's okay. I slept in. Habang subsob daw sa mga pulong sa Maynila si Senador Villar, ang bunsong anak na si Camille muna ang dumating sa Iloilo City para makapag-ikot at ikampanya ang ama. Ayon kay Camille, taliwas sa bumababang rating ng ama sa mga survey, ang kapal ng mga taong sumasalubong sa bawat pag-iikot nila. Mensahe ni Camille sa mga kalaban ng kanyang ama. Kami na sana po, tigilan nyo na po, maawa na po kayo sa amin, napakahirap na po. Dumating din dito sina Senadora Miriam Santiago at Loren Legarda, na kapwa dumanas na matinding air turbulence sakay ng eroplano papuntang Iloilo. Tapos, yugyug ng yugyug. Yun, kaya wala ka nagagawin. Kaya ako, Lord Jesus, yun lang. I enjoy those moments because I would like to be transported to another dimension, but never happens. I like the streaming situations because it injects some life in my otherwise life, which is short, nasty, and brutish to quote. Mike, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang rakatropa ng Nationalista Party dito sa may Iloilo Sports Gym, kung saan nga ay patuloy pa rin na hinihintay ng kanya mga taga-suporta itong si Senador Manny Villar. Dapat sana ay alas 4 ng hapon ang dating ni Villar, pero ito ay nauwi ng alas 6 ng gabi. At pagdating niya dito, Mike, ay hindi rin siya nagpa-interview sa media. Mike? Maraming salamat, Sherian Torres. Richard Gutierrez na host ng dokumentaryong Planet Philippines ng GMA7. Masaya sa kanyang pagkakapanalo sa New York Festival. Ang payag ni Sara Geronimo sa mga nagpakalat ng litrato niyang nakalaban sign. At Regine Velasquez, bakit kaya hinimatay sa taping ng Diva? Yan ang susunod dito sa 24 Oras. Chika Minute! Nalulungkot si Sara Geronimo sa pagkalat ng picture niya kung saan nakalaban sign siya. Luma na raw ang litratong ito na kumalat nung isang linggo sa internet. Git ng singer, hindi nagbabago ang suporta niya kay Senadora Loren Legarda. Sumama pa nga siya sa pag-iikot ni Legarda kanina sa Payatas. Sana alam po nila yung ginagawa nila kasi wala, hindi patas, hindi po sila patas. Isang lumang picture po yun. Nasa ospital pa rin si Regine Velasquez. Isinugod siya roon kahapon matapos himatayin habang nagtitaping para sa kantaseryeng Diva. Ayon sa kanyang manager at kapatid na si Kakay Mitra, migraine at sobrang pagod ang dahilan ng pagkokolaps ng Asia's Songbird. Payo raw ng doktor, magpahinga siya ng 2 hanggang 3 araw. Wala naman daw dapat ipag-alala ang fans ni Regine. Morning pa lang may migraine na siya eh. And then she took sa medicine. Kaya lang, since sobrang init kahapon, may shoot sila na sa labas. So it didn't really help na mainit kasi umuulit yung migraine niya. That's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Now, Mike? Salamat, Pia. Muli na namang nagwagi ang GMA Network sa New York Festival. Nakuha ng documentaryng Planet Philippines ang Bronze World Medal Award. Si Richard Gutierrez ang host ng docu na tungkol sa climate change. At dahil po dyan ipapalabas ang Planet Philippines sa iba't ibang bansa, maging sa internet. Tinanggap din na Richard Gutierrez at ng program manager ng Planet Philippines na si Ella Martilino ang parangal sa New York. Congratulations! At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala.
Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.